So hello guys, update lang. So nag-build ako ng sarili kong solar setup. So ito yung binili ko. So ito ay 1.5 ay 1.2 lang nabili ko. So 6 volts siya, okay. Para dito sa ating ano. Tapos bumili ako ng battery. So 3SM. Tapos yung nabili natin ng previous na ano, ginagamit natin controller. So as you can see, ayan. So bumili tayo ng tatlong DC breaker, then AC na breaker. So SCC controller at 1.5 na 1,500 watts na inverter. So ito ay mumurahin lang, so low budget, wala pa tayong ano. So planning to upgrade later on. Ito ay 12 volts setup. So ginagamit ko siya ngayon mainly for charging lang, mga electric fan, and then yung internet natin, yung modem. Kasi titipid tayo sa kuryente. Yung medyo malaki kasi konsumo ng comshop natin. So yung solar panel ko wala pa. Mamaya pa dadating yung dalawang 100 watts. So lalagkabit. So kakabit natin siya dito. So ito yung ito yung PV natin, yung solar panel, papasok siya dito. Kinonfig ko na itong ano natin, SCC ng, so as you can see, 12 volts yung capacitor. So ginamit ko na siya kagabi pa. So tumagal naman siya ng ano, so ayan, 10 hours. Nakikita nyo, wala siyang load ngayon. So pag sinaksak siya, kakaload yan. So ayan, sinaksak ko itong pan. So AC siya, naka AC mode. And then charger. So kagabi ang load ko lang ay 30 watts. Na-charge ko yung laptop. So umabot naman siya, magdamag, hindi siya na gano'n. From 12.8 volts naging 12 volts na siya. Hindi siya na-charging ngayon kasi wala pa tayo solar panel. Ito ay ano lang to, maliit na, 2 watts lang ata ito. Tinesting ko lang kung functioning talaga. So sinaksak ko lang siya dyan. So ito optional to, pwede nyo gamitin tong load. Napapatay siya actually. Ito lang pipindutin niya. So wala pa tayong harvest. Ayan, temperature, outdoor temperature, PV, so ilang current yung pumapasok. So wala, mamaya pag update tayo, update ko yung video. And then itong load, napapatay siya. So makikita nyo kung ano yung naka-load dyan dito, itong load side na to. Makikita nyo kung ilang current yung dinodraw nya, so in amperes. And then so yung pag nag-charge ng solar nyo, ito yung total ng kung magkano, ay kung ilan yung na-harvest nya in AH. So ay 3SM ay nasa 70 AH. So dapat within from 9 AM to let's say 4 PM dapat makapag-harvest tayo ng almost 70 AH na solar sunlight energy. So ngayon, ayan, nakikita nyo wala pang load. So sinet ko siya sa 14 volt. So it means pag 14 volt, magka-cut off na yung solar nya, hindi na siya magcha-charge. Kakat niya yung supply sa sa power, sa charging, para hindi masira yung battery natin. So ito naman automatic. Let's say nalobat yung battery natin, 13 volt. Pag umakit ng 13 volt yung ating supply sa battery, automatic mag-on yung load natin, yung load side. So pwede tayo maglagay ng anything na ilaw. Tapos gusto natin na parang pag over na yung voltage natin, yung harvest natin, dito tayo pupunta ibang power dyan. So pag nalobat battery natin, yan yun, nakasinet ko siya sa 11.5. So pag nag-drop ng 11.5 yung ating battery,
So pa-drain na siya nun. Although hanggang 11 volt kaya pa, pero sinet ko na sa 11.5. Magka-cut off itong load side natin. Ito. So yung load side natin ay ginagamit, naka-charge to. Itong fan natin na 12 volts. So yun. So running siya in case naka-load siya 24 hours. Napapalitan siya, pwedeng 12, pwedeng ano. Kung gusto nyo i-adjust, i-hold nyo lang to. Tapos magbiblink yan. Ayan. Tapos ito na gagalawin nyo. O yan. Pwedeng 24, pwedeng 15, 14, 13. Ayan. Depende sa inyo kung ano. Ayan. So 24 lang ako nakaset. Para 24. So ganun. Ayan. So guys, update ko kayo kung pag nakabit na natin yung solar panel natin, and then kung ilan yung harvest natin. 200 watts panel muna. So ang bala ko, gagawin ko siyang diba dalawang 100 yon. So parallel siya. So mag-a-add yung ating wattage. So kung medyo may idea kayo sa ohms law, power law, so ganun yan. So ayan, ito ay nabili ko lang sa Lazada, 1,000 pesos, pero chinik ko siya ngayon, nasa 1,500 na. So medyo sale pa nung nabili natin. So I'm currently drawing 0.06 amperes. So mababa lang yan kasi 10 watt lang yung power draw natin. We're currently running at 226 volts. Pero recommended ko kung mag-start kayo, yung pure sine wave na, para in case na maganda yung pwede nyo patakbuhin sa mga electric fan nyo, ganyan. So see you guys, update ko kayo for the next video.